be stayed. Lord, hear our call. Come thou incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and ne'er from us depart. Spirit of power, to thee, great One in three, eternal praises be, hence evermore. Thy sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Salamat po sa ating pagsasama-sama sa umagang ito upang minsan pa ipakinggan po natin ang salita ng Panginoon at magkaroon po tayo ng reflection. Sabi po sa unang Samuel, kabanatang 8, talatang 4 hanggang sa mga sumusunod. Unang Samuel, kabanatang 8, talatang 4 hanggang sa mga sumusunod. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin, tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako, ang itinakwil nila bilang hari nila." Dito po sa kwento sa unang Samuel, kabanatang 8, ito po yung panahon na ang mga tao ay nagsadya kay Samuel upang humiling sa kanya na magkaroon sila ng human king o tao na hari. Bagamat ang plano po ng Diyos, siya ang hari nila at sa pamamagitan po ng propeta na sila na rin po ang judge o hukom ng mga panahon po na iyon. Ngunit ang mga tao po ay nag-iisip din naman sa kanilang kalagayan. At gusto ko pong makita natin dito sa talatang ito na bagamat nalungkot si Samuel dahil mas nais ng mga tao na sa pamamagitan niya ay dumulog o lumapit sa Diyos para magkaroon sila, mag-appoint ng isang human king para sa Israel. At nakaramdam po ng kalungkutan si Samuel at lumapit siya sa Panginoon. At tinugon naman siya ng Diyos na sundin yung kahilingan ng mga tao. And those following verses po na hindi na po natin binasa ay ipinakita rin ng Diyos kung ano yung gagawin sa kanila ng kanilang pipiliin o mapipiling hari. At dito po sa mga nauna pong mga talata, lalong-lalo na sa talatang 5, sabi po ng mga tao, matanda na si Samuel. Siyempre, hindi naman po pabata ang tao, kundi patanda. Bagamat matanda na si Samuel, pero nanatili pa rin siya na isang tapat na propeta ng Diyos. Ngunit meron pong puna ang mga tao sa kanyang pamilya, katulad po ng kanyang mga anak. Bagamat si Samuel ay mabuting propeta, pero ang kanyang mga anak ay hindi sumusunod sa kanilang yapak. Kung titingnan po natin dito sa other side ng kwento po na ito,
na kung sana si Samuel ay sinusundan ng yapak ng kanyang mga anak upang maging mabuti rin silang propeta. At the same time ay judge po sila. Pero napansin po ng mga tao na hindi sila katulad. Yung mga anak ni Samuel, hindi sila katulad na kanilang ama na si Samuel na sumusunod, nakikita yung buhay na sumusunod sa Panginoong Diyos. Ang mga tao po dito, ang taong bayan, maaaring nakikita, napapansin nila na si Samuel, mabuti naman siyang hukom o propeta ng Diyos, pero pagdating sa kanyang mga anak ay hindi po sila nakakakitaan ng katulad ng katangian po ni Samuel. Ito po ay hamon para sa mga ama, para po sa mga tinitingnan po natin na mga matatanda, in particular po sa mga matatandang lalaki, na kung saan ay kayo po ang halimbawa, lalong-lalo na sa sitwasyon po na ito bilang tagapakinig o tagapangaral ng mensahe tungkol sa Diyos. At pangalawa, at sa kalagayan din po dito ni Samuel na isang judge, siyempre siya ang sinusunod o pinakikinggan ng mga tao bilang judge at naniniwala sila sa kanyang hatol. Sa kanila pong konteksto, isang hamon po ito sa atin na mga kalalakihan, lalong-lalo na sa isang ama o isang tinitingnan, kinikilala, na sana po meron pong sumusunod sa yapak po natin. Meron pong tinitingnan sa atin upang kanilang sundan na pagdating po ng araw, sila naman ang pahalagahan, kikilalanin at titingnan ng mga tao. At salamat sa Panginoon, sa katulad ng karanasan na ito, gumawa pa rin ng paraan ang Diyos ayon sa kagustuhan ng mga tao. Pero tiningnan lang po natin dito sa kwentong ito ang kahalagahan kung ang isang lalaki o isang ama ay may takot sa Panginoon at sinusundan siya ng kanyang mga anak. Makikita po natin yung pagpapatuloy ng henerasyon ng may takot at paggalang at pagsunod sa Panginoon. Hamon po ito sa ating mga kalalakihan, lalong-lalo na sa isang ama, na magkaroon po tayo ng paggalang, ng takot sa Panginoon at makita tayong halimbawa at sundan tayong halimbawa ng mga anak natin o yung mga sumusunod po sa ating henerasyon ngayon sa ating panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos na nagtitiwala sa amin bilang ama, bilang lalaki na haligi ng tahanan o isang leader, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin ng oportunidad na ito na kung saan ay bahagi ng aming pagiging leader sa tahanan, sa lipunan, o sa iglesia, Panginoon, ay makita sa amin ang halimbawa ng pananampalataya, ng pagsunod sa inyo. At gayon din, Panginoon, ng nakikita po nila yung katapatan. Ang nakikita po nila, Panginoon, yung nais o kalooban po ninyo, ang ginagawa po namin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, bilang mga leader na mga kalalakihan sa tahanan, sa iglesia o sa lipunan, na sawayin po namin, pagsabihan po namin yung mga hindi po matuwid na nangyayari o ginagawa, lalong-lalo na sa loob ng aming pamilya, sa loob ng aming iglesia o sa loob man ng aming tahanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ibinibigay, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa maghapon, minsan pa samahan at gabayan kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Lalong-lalo na ang ama at mga ina ng tahanan na ito, O Diyos. Gayon din po ang kanilang buong sambahayan. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen.